Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 22, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 1, verse 46 hanggang 56. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasaabang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating mabuting balita ay tungkol sa Magnificat, o kaya sa English ay magnifies. At ang panghuli ditong sinabi, tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Kasi ang pagkatapos ng annunciation na sinabi ng anghel na magdadalang tao si Maria, ay 6 na buwan na si Elizabeth at pumunta doon si Maria para tumulong at magsilbi. At siguro inantay niya na manganak si Elizabeth bago siya umuwi. Ayun, maliban dito, gusto ko rin pong basahin yung English version ng Magnificat o yung gospel natin for today. Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For he has looked upon his lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with Elizabeth about 3 months and then returned to her home. Ang gusto ko pong ibahagi dito ay ang sinasabi dito, "My spirit rejoices in God, my Savior." Paano kaya nagkaroon ng Savior ang ating mahal na Maria? O kaya tagapagligtas.
Kasi sinasabi natin na walang kasalanan ang ating mahal na Birheng Maria. She was born sinless from personal sins and any original sin. Ang isa pong analogy dito, kaya kahit si Maria ay ipinanganak na walang kasalanan, ay ganito. Kung iisipin natin na tayo ay naglalakad sa isang desyerto, ay tayo ay nahulog sa isang malalim na o kaya mababaw na lang na bangin. At nung nahulog tayo sa bangin, nandun tinulungan tayo ng Panginoon na makaahon doon. Parang katulad nung kasalanan, nung nagkaroon tayo ng kasalanan, tinubos tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. Pero si Maria, iba naman, habang siya ay naglalakad sa desyerto, imbis na mahulog siya sa bangin na yon, siya ay niligtas ng ating Panginoon para hindi siya mahulog sa bangin o kaya bangin ng kasalanan. Kaya yan po yung pinaka-simpleng explanation kung papaano nagkaroon ng Savior, kung bakit kailangan pa rin na sinabi ng ating mahal na Maria na my spirit rejoices in God my Savior. Kasi bago pa man siya magkaroon ng kasalanan o kaya mamana yung original sin, siya ay niligtas na ng ating Panginoon. Kumbaga, excluded na siya doon sa mga nagkaroon ng kasalanan na katulad natin. So, yun, nagkaroon lang ng kaibang timeline yung pag-save sa kanya. Sa atin, sinave tayo nung time na nahulog tayo sa kasalanan. Si Maria naman ay sinave bago pa magkaroon ng kasalanan. At yung pangalawa pong gusto kong ibahagi ay ang pagiging mapagpakumbaba. If we want, kung gusto nating purihin ang Panginoon o kung gusto nating to acknowledge Him of His greatness, katulad nitong Magnificat, we have to humble ourselves, yung tingnan natin ang kababaan ng ating sarili na kung hindi dahil sa Panginoon ay hindi tayo magiging ganito. Kumbaga, nagiging ganito lang tayo o kaya naaabot natin yung mga bagay na meron tayo dahil sa Panginoon at dahil sa Diyos. Kung tayo ay mahilig sa pagbabasa ng Biblia, isang paraan para maging humble tayo o mapagpakumbaba, tayo ay basahin natin ang Biblia at intindihin natin ito sa pamamagitan ng pagkonsulta kung ano ba ang sinasabi ng verse nito, ano ba ang sinasabi ng simbahan natin, ang simbahan na tinatag ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa verse na ito. Kasi kung mag-interpret tayo privately, na yun yung magiging yung magiging source o kaya magiging dahilan ng maraming maling interpretation. Dahil kuminsan sinasabi sa atin na we will have a Holy Spirit at yung Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kaalaman or wisdom para i-interpret itong verse na to.
which is hindi po yun tama dahil personally the Holy Spirit will give us a message para sa ating sarili. Pero yung mga verse or mga nakasulat sa Biblia, meron na po iyang mga kahulugan or interpretation na matagal na na binigyan ng kahulugan ng ating simbahan. Kaya magandang basahin po natin ang Catechism of the Catholic Church. Kumuha po tayo ng magandang mga commentary tungkol sa Bible verses dahil para ito po ay para maiwasan natin yung mga iba't ibang interpretation na nagkakaroon ng division sa ating church. At yung mas malala pa niyan ay gumagawa pa ng sariling simbahan dahil sa mga maling interpretation. Tulad po sa nabasa natin ngayon, meron niyang mga ibig sabihin sa Catechism of the Catholic Church. So itong binasa natin ngayon ay tungkol sa mayroon niyang mga reference doon sa Catechism of the Catholic Church. Yung number 2097, ayan, to adore God is to acknowledge and respect and absolute submission. Tapos 2465, yan, sinasabi dito, the Old Testament attests that God is the source of all truth. 2619, that is why the Canticle of Mary, the Magnificat or Megalini is the song both for the Mother of God and the Church. Kung ano pa, mahaba pa. 2622, the prayers of the Virgin Mary in her Fiat and Magnificat are characterized by the generous offering of her whole being in faith. Meron din dito 2675, beginning with Mary's unique cooperation with the working of the Holy Spirit, the churches developed their prayer to the Holy Mother of God, at mahaba pa. At yung 2676, sinasabi rin dito, this twofold movement of prayer to Mary has found a privileged expression in Ave Maria, Holy Mary. Hail Mary, or Rejoice Mary, the greeting of the angel Gabriel. Full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. So ito yung na-fulfill din yung sinasabi dito sinasabi ni Mother Mary dito sa Magnificat niya na from this day, all generation will call me blessed. Sinasabi natin doon sa dasal natin na Hail Mary, full of grace. Tapos yung blessed are you among women. So yun lang po mga kapatid. Alam ko pa maraming pasikot-sikot yung sinasabi ko. Pero ang ibig ko lang sabihin ay kung gusto nating mapagpakumbaba, wag tayong magmayabang na kapag nakakapagbasa na tayo ng Biblia ay o kaya may naririnig tayong itong magandang interpretation. Hindi na po bago yan sa ating pandinig. Yung mga interpretation po natin sa Bible verses ay napakarami na pong ibinigay sa ating interpretation ang ating simbahan at wala na pong halos bago na maririnig dyan. Ang magandang gawin lang natin ay saliksikin natin. Marami po dyan sa YouTube, dyan sa Catechism of the Catholic Church, yung mga commentaries, mga footnotes, yan po yung mga pag-aralan natin para malaman natin yung mga history. Yung mga bago pong mga, kung sino-sino lang po yung mga sumusulpot dyan na nag-interpret ng Bible verses ay di na po sa atin bago yan. At sana huwag po tayong matisod doon sa mga ganong klaseng tao. Let us humble ourselves that God will guide us to the original and true church that He has built on the rock. And that rock is our first Pope,
Peter and the succeeding popes. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Pasensya na at humaba yung aking sharing ngayon. And pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo bukas. Amen.